Gagamitin pa rin ng Philippine Army ang US Typhoon missile system na sa darating na balikatan military exercises. Ito'y sa kabila ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na ibabalik na raw sa Amerika ang naturang missile system. Samantala, bibili naman ang Philippine Army ng short-range air defense systems para tumibay pa ang depensa ng Pilipinas. Si Almar Forzuelo sa buong balita. Nito lang nakaraan, hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansang China na dapat tigilan na umano nito ang ginagawang panghaharas ng mga Chino sa mga Pilipino sa South China Sea. Kapalit nito, ibabalik daw ni Marcos Jr. ang Typhoon missile system sa Estados Unidos. Kung matatandaan, ang US Typhoon missile system ay idineploy ng mga Amerikano dito sa Pilipinas noong buwan ng Abril taong 2024 bilang bahagi ng balikatan military exercises. Pero sa isang pulong balitaan, sinabi ni Army Chief Lieutenant General Roy Galido, nagagamitin pa rin nila sa mga pagsasanay ang Typhoon missile, lalo na sa muling pagbabalik ng balikatan military exercises ngayong taon. It's part of our training. It's part of the prelude to balikatan. And yes, it is part. Maliban dito, bibili rin ang Philippine Army ng short-range air defense systems na kung saan inaasikaso na ang proseso nito. It is already in our appropriations, meaning in the budget of the Philippine Army, which was listed last year, that the Army will acquire short-range air defense system, and this is now in operation, meaning the mechanism to acquire it is being undertaken. Sinabi ni Galido na ang pagbili ng mga makabagong kagamitan at ang mga gagawing drill para sa ikalawang yugto ng Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan ay dinisenyo para subukin ang kakayahan ng militar na tumugon sa isang pambansang krisis na dulot ng ibang bansa. Sa ngayon anya, susubukan ng Army ang mga plataporma at kanilang kakayahan para ipakita ang lakas nito sa loob ng 200 Nautical Mile Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa sa pamamagitan ng koordinasyon at pakikipagtulungan ng Philippine Air Force at Philippine Navy. The Army is venturing into identifying platforms or capabilities that would enable the Army to project our force within the sovereignty of the country, which is the 200 Exclusive Economic Zone, in coordination or in support to the Navy's and the Philippine Air Force capability development. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.